Mapagpalang araw po. Ito po inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay magiginig patungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Carpio. Kasi sa asawa, yung mga Carpio. Pero ba't hindi ginagamit yung Carpio? Puro Duterte. Hindi kaya sila, baka naman hindi sila kasama. Bakit lang ni Sara Duterte lang? Dahil sa Duterte, siguro, Okay? Maginig po tayo, ito mga magagaling sa mga batas. Di man tayo nag-aral sa mga batas, pero sa ganito pagkakataon, matututo tayo. For me, sa akin gusto ko yan. Kahit kunti lang ang aking matutunan, at least meron ko napupulot. At pwede kong magamit yun sa isang pagkakataon. Di ba? Kesa naman sa wala talaga. Ha? Kesa naman sa wala tayo napupulot. Para huwag tayong maging tanga sa paningin ng iba. Kahit paano, may tayo na iba pa to. Pero kagandahan ngayon sa social media, lahat natututunan natin. Okay? Sige, makinig po tayo, At ngayon makakasama natin via Zoom para syempre magbigay din ng kanyang legal insights. Paborito rin natin to dito sa DZMM Teleradio, ang spokesperson po ng Trillion Peso Movement at convener ng Isang Bayan Coalition. Walang iba kundi si Attorney Howard Caliena. Attorney, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Yes, sir. Good morning, Danny. Good morning sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Good morning. Danny? Basta ikaw, andito ako. Basta para sa'yo. Ganun ba? Maraming salamat Talaga namang kami rin ay honored at dahil nandyan ho kayo. So, kahapon, pag-usapan natin, dahil kami talaga nakabantay kami dyan sa impeachment trial. So, wala akong testigo pero maganda mahinahon, very composed ang presentation ng dalawa. Defense, si Attorney Michael Poa at syempre si Congressman Chel Joc na naman sa panig na prosecution tungkol dito sa pagbubukas ng mga tax at bank records na subpina na kinu-question din ng defense. Ano ho ang takeaway nyo doon, Attorney Calleja? Well, tama ka dyan, Danny. Maganda yung talakayan kahapon at sana naintindihan ng mga ating mga tagapakinig, tagapanood. Pero siguro, kung paalala ko lang, a few takeaways sa kahapon. Number one, ang Senate Impeachment Court, ito pong trial court sa Senado para sa impeachment, ay sabi nga nila sui generis. Ibig sabihin, nag-iisa yan. Wala ho yung kapareha. Tama. Meaning, sarili nilang mga rules, regulations, sarili nilang mga palakad, pwede nilang gawin. At ano ho ang importante dito, ito po ay accountability and transparency. Ito po ay para sa ating mga public officials na hindi mo basta-basta makakasuhan sa ordinaryong korte. At sila lang ay pwedeng kasuhan through an impeachment process. Yan po ang number one, kaya makikita natin na talagang kumbaga mas mataas to sa lahat ng kakaibang mga korte, At yung pinag-uusapan dito, yung bang AMLA, yung bang ITR records, yung bang bank records, confidential po yan. Yan po ang tanong kahapon, di ba, Danny? Tama. So, isa-isahin po natin yan. Ang bank records, nasa bank secrecy po yan. Malinaw na ang bank secrecy law at sinasabi po sa ating batas na impeachment is an exception. So malinaw po sa ating batas, pag ikaw ay nasasakdal sa isang kaso ng impeachment na kung saan tayo ngayon ay nasasakdal si VP Sara, exception po ang bank secrecy. Ibig sabihin, kung ito po ay exception, pwede pong buksan, pwede pong dalhin, at pwede pong busisiin ang bank records, Pagdating naman po sa AMLA, at dun sa kasama din po dyan yung sinasabi nila, yung tawag dito, yung secrecy law, Yeah. ang
usapan po dyan kung meron pong valid subpoena from a legitimate legal jurisdiction or court. Ito pong sabi nga natin, sui generis po itong impeachment court. Nag-iisa po ito. Ito po a valid court, no? Of valid court of valid jurisdiction. At pagdating naman po sa ITR, malinaw naman po na meron din pong exception yan pag yan po pinayagan po ng ating presidente. At paano po nangyari yan? Pagka humingi po ang commissioner ng BIR ng permiso sa presidente, kasi siyempre isusubpina ng Senado ang commissioner ng BIR na dalhin at ipakita ang mga dokumentong ITR ni Vice President Sara, hihingi po siya ng permiso sa presidente at ito po pagbibigyan ng presidente. Nangyari na ba ito, Danny? Nangyari ito noong panahon ni Corona. Humingi ng permiso ang then Commissioner Kim Henares at siya po pinayagan dalhin ang mga ITR records ni then CJ Corona at ito ilinabas sa mismong impeachment court din nung panahon Pero, ng impeachment itanong ko lang. Corona. Pero itanong ko lang, iputulin lang kita doon. Yung sinabi mo, pinayagan na buksan yung tax records ni kay Chief Justice Corona. Ibig sabihin, nakakuha ng go signal si Kim Henares sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Tama ba? Opo. Okay. Tama po kayo dyan. Tama po kayo, Sir Danny. No? Kaya ngayon, ang gagawin ng commissioner ng BIR, once kung payagan siyang bigyan ng subpoena, kung magboboto ang Senado na isubpoena ang BIR records, so siyempre ang i-address yan sa commissioner ng BIR at hihingi po ng permiso ang BIR commissioner mula sa presidente at pag siya po ay binigyan ng permiso, pwede po niyan dalhin sa Senado ang bank records at ipakita sa impeachment court ang mga records ni VP Sara. Attorney, if ever na let's say dumating nga sa punto na let's say payagan nga ng impeachment court, sabi niyo naman impeachment court exception lagi yan di ba dito sa pagbubukas or bank secrecy law at saka itong mga sa AMLA. Kung sakaling payagan itong tax records, you don't see any reason why the president will refuse to give the order to the BIR na si Charlito Mendoza, tama ba? Hindi naman po natin nakikita at ilang beses na rin nagpahayag ang ating Pangulo na siya po for transparency, for accountability. Kaya wala naman ako nakikitang hadlang para hindi niya payagan to at hindi rin naman pwedeng magsabi yung si kampo ni Vice Presidente na gagawin politika to o may persecution dahil ang gagawin naman ni Presidente alinsunod naman sa batas. Wala naman siyang gagawing halong politika, wala na naman siyang gagawing masama. Bagamat kung siya ay papayag na bigyan ng permiso si Commissioner Mendoza ng BIR para buksan ang dokumento, ito po ay isang-ayon sa batas. Attorney, alam mo, gusto ko lang at least medyo matagal na rin tayo dito sa larangan ng politika. Nasaksihan natin kasi yung 2001, panahon ni President Era, yung 2012, yung panahon ni Chief Justice Corona. So, dalawang impeachment na di ba, na trial, na tayo ay saksi, dahil matagal na rin nga tayo dito. Nung una, yung 2001, magbalik tanaw tayo at least, di ba? Yung una, di ba, 2001, ganyan din yan Di ba, meron din itong isinalang din, di ba, ng mga bank records. Supposedly, hindi nabuksan yung second envelope. Yun yung tungkol sa Jose Velarde account. Sabi nila na baka raw pag-aari ni dating Pangulong Estrada. Ano nangyari? Nag-EDSA 2. Tapos itong 2012, parang lesson learned dun sa 2001, pinayagan naman. At ang maganda nga, sinabi nga ni Chel Jokno doon sa kanyang presentation nga kahapon, mismo sila, di ba si Alan Peter at saka si Chis Escudero, ang mga talagang nakipaglaban na para buksan yung mga asalin, di ba, yung mga records, yung bank records. At yun, at ang nauwi doon ay talagang doon na convict, 21 senators ang nag-convict kay mismong Chief Justice Corona. So in this case, ang para nakikita ko baka siyempre yung yung aral sa kasaysayan natin, kung hindi mo bubuksan yung mga ganito, ang maganda nga yung parang closing nga ni Chel Jokno, sabi niya di ba? If you are trying to make yung confidentiality as an excuse,
we can never find out the truth. Di ba? So anong tingin nyo, Attorney Howard, based on din doon sa doon sa mismong aral ho ng 2001 at saka 2012. Tama ka, Sir Danny, no? Yeah. Matuto tayo sa ating history. Sana naman hindi mangyari yung second envelope na kung Hindi hindi binuksan. mabuksan hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero siguro may diferensya kasi ito nung panahon na yon. Siyempre si Presidente ang ini-impeach. Ngayon naman si Vice Presidente ang ini-impeach. So may diferensya sa posisyon na hihingin na ma-impeach. Number two, siguro paalala lang natin, ikaw na rin po nagsabi at binention na rin kahapon, si Senator Chi, si Senator Alan, pinaglaban nila na buksan talaga ang mga dokumento kay noong Corona, panahon ng trial. Oo. CJ Corona. Siguro panahon para sila ay maging consistent. No? Pareho lang naman ang issue. Bagamat maalala natin nung panahon ni Corona, ang pinag-uusapang unexplained wealth or mga isyong pera na pinag-uusapan no, nasa mga 40-50 million or maybe basta alam ko less than 70 million, 50-70 million lang ang pinag-uusapan. Noon yun, tama. 80 Kung million maalala ko. at saka 2.4 million dollars na dollar Oh, account. so- Di ba? Yun doon siya na nadali. Di O, ba yung sabihin conviction? na natin, mga 100 million pesos, kung sa 100 million pesos nabuksan ang mga bank records, pati at saka pati dollar records, di ba? Pati dollar Yeah, accounts tama. na Wala buksan. sa SALN. Wala sa SALN. Yun yung parang binasa na naman natin yung kasaysayan. Oo nga, di ba? kasi ganun din naman ito, Danny, di ba? Meron mga unexplained wealth, tapos kaya bubuksan yung SALN, kaya titignan. Kaya kung makita mo, ang hinihingi ng prosecution mula 2007 kasi kailangan ikumpara talaga na from the past up to the present. Kasi paano mo nakuha yung ganyang billion-billion na transaction sa AMLA, meron 6.7 billion transaction. Kaya nga, kung maalala natin, sabi nga natin, magbalik tanaw tayo, kung nabuksan natin ang mga bank records ni CJ Corona for 100 million pesos thereabouts, bakit hindi natin buksan? Mas malaki po ito, 6.7 billion pesos na hindi mapaliwanag kung saan napunta, saan nanggaling, at 620 million na confidential funds. So siguro tayo para sa taong bayan, kailangan busisiin talaga natin to at malaman kung ano talaga ang nangyari. For the yung konteksto lang kahapon ng mismong presentation at saka yung argument nga na binigay ni Chel Joc, ni Congressman, from 2007 up to 2013 when she was vice mayor, kasi 2007 to 2010 vice mayor si VP Sara, tapos 2010 to 2013 mayor siya, meron silang na-accumulate na wealth na supposedly yung kanyang datos na ginamit almost mahigit sa 3 billion pesos. So yun lang, ibig sabihin, and they have records at kung merong masumpi na nga na let's say bank executives or taga-AMLAC na magsasabi tungkol dito, di ba, nagulat din ho ba kayo? Narinig nyo yung billion-billion na yun na sinabi sa argument ni Chel Joc na dapat di ba dapat malaman kung wala naman tinatago bakit kailangan ipigilan, di ba, Tony? Tama ka dyan Danny, siguro ang tanong natin dyan, sana all. Ganun ba kaya yung mali-malita na uso kaya nga billion-billion pero kasi nga Danny, sa laki ng perang yan, ilang bilyon, baka hindi maliit yan, baka balikbayan box ng laman yan. Oo, kaya nga So for now, anong expectation mo sa Monday? Di ba they will be given time na magsalita, di ba? Para at least siguro yung iba diyan ipaglalaban na buksan, yung iba naman hindi. Di ba doon natin malalaman na more or less this early yung leaning, di ba, ng bawat senador, Attorney? Opo. Siguro idagdag ko lang bago ko sabihin yan, Danny. Explain ko lang din yung ilang punto naman ng depensa, yung depensa nila ng due process na sabi nga yung hindi fishing naman daw expedition. dapat, Fishing expedition dapat hindi naman buksan Due kung hindi naman process. nararapat. At sabi nga nila bakit kasama pati dun sa asawa ang nasasaktan yung vice president lang, di ba? Yung mga yung argument na gayon, hindi raw impeachable officer. Alam mo, Danny, pag sinabi natin due process, ang due process basically ang sinasabi sa batas niyan right to be heard. Yun lang po yan, no? Meron kang hindi ka parang inaakusahan, hindi ka
dinidesisyonan na guilty nang hindi ka binibigyan ng pagkakataon maibigay ang storya mo, ang posisyon mo, o Oo. ang gusto mong sabihin. Ngayon, ang tanong ko nga, di ba, ang pinakamaganda para sabihin kung anong gusto mong sabihin, isaliwalat natin lahat, di ba? Oo. Ipakita natin na wala tayong tinatago. Kasi kung meron tayong tinatago, di napaka-defensive. At paano ko magpapaliwanag kung meron kang Tama. tinatago? Di ba? Okay. So, So ngayon, sorry So abangan natin yung Article 2 na yan, no, dahil na nakalatag na yan sa Lunes, no. Pero ibig sabihin ito namang lihis lang ako doon sa Article 4. Yun nga yung tatapusin na, hopefully magiging huling testigo na raw doon sa Great Threat si Attorney Matibag ng NBI. So very crucial din ang kanyang magiging role sa Martes naman, magte-testify siya. Pero May para tiso bang kayo. okay din ba sa inyo na na-drop na ho si Attorney Zulaika Lopez, si Belinda Bello, at saka yung mga journalist, aalisin na sa listahan ng mga witnesses ng prosecution at uhulihin na lang si tingin nyo ba malakas na ang kanilang ipinirisk sa ebidensya with, di ba, si Lotok lang at si Kalilong ang iniharap nila ng prosecution? maganda po yung kasing dalawang Yung testigo strategy? nila. Oo. Opo, maganda po yung kanilang dalawang testigo, hindi po natibag ng depensa. At klaro, napatunayan, number one, na yung video at yung mga sinabi ni Vice VP President Sara. Sara, totoo. Hindi ho ito AI, hindi ho ito katang isip, hindi ho ito bigla-bigla. Ito po yung totoong sinabi niya. No? At paulit-ulit pa niyang sinabi, ilang beses niya pong sinabi yan. No? Ilang video yung pinakita, kung ilang beses, ilang iba-ibang araw, ng mga sinabi yung kanyang pagbabanta na yan. At dun sa investigasyon ni Lotok ng isang araw, nakita rin na kumbaga after viewing this, ang kanilang conclusion, ang kanilang findings ng NBI, meron nga pagkakasala o nag-commit sa kanilang paningin ng grave threats sa pagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin. At ito po hindi lang po grave threats pero umaabot din sa inciting to sedition. So ngayon, ang tanong dito, siguro kaya nga last na lang nila na idadagdag si Attorney Matibag, NBI Attorney Director. Matibag, si Melvin, is that paano ikokonekta ito sa impeachment dun sa fitness ni Vice President Sara. Kasi nga, yung ibang mga testigo, yung mga ibang nandoon o yung mga journalist na sinabi mo nga, kitang-kita naman na kumbaga collaborative lang ang testigo. At siguro yung psychiatrist na sinasabi nila, baka nga sabi nila hindi na kailangan kasi napatunayan na at meron ng conclusion yung NBI na meron na nga kumbaga threat na merong panganib at merong inciting to sedition na malamang yun na rin po ang siguro punto na ibibigay nung psychiatrist din, no? Yung ano ba yung tingin sa threat na yan, yung interpretation ng threat na yan, which nandun na po sa conclusion na din ng NBI, which sabi ko nga, pagdating ni Attorney Matibag sa Tuesday, baka yun lang po ang ma-reinforce niya, maidagdag niya sa conclusion na investigasyon at paano gumawa ng conclusion yung NBI dun sa mga nasabi o nagawa ni Vice President Sara. As someone na outsider katulad natin looking in, tingin nyo ba yung yung fourth article na grave threats na natitira na lang testimonya ay si Attorney Melvin Matibag, na tingin nyo ay may probative value rin, no, sa pag-testify sa Tuesday. Tingin mo yung pa lang sa fourth article na yon at magwa-wind up sila ang prosecution, medyo nakikita mo ba malakas ito na somehow na isa sa mga articles na inilalaban ng prosecution? Opo, nakita ko po na malinaw yung paglatag nila. As I said, makita-kita yung existence ng grave threat, yung existence ng inciting of sedition, at kitang-kita na kung ang Vice Presidente kayang gawin ito, manakot at magbanta at kumuha ng assassin, ito ba asal ng isang Vice Presidente na gusto natin na isang public servant? So klaro po yun. Kita po yun na yung meron pang motibo kasi nga tinanong kung kunyari may mangyari kay Pangulong BBM, sino po ang magbe-benefit? At sinagot po din yan nung testigo na si Vice President Sara, being the Vice President, of course, will benefit should anything happen to the President. At malinaw din po na sinabi nga na kahit naman sino, dahil may bantang ganito, malinaw din na kahit sino pwedeng gawin itong dahilan para
may gawin na masama kay First Lady, kay President BBM, kay Speaker Martin, at gawing rason itong kolo, Tama. itong Sige po. pagbanta ni Vice President Sara laban po sa kanila. So malinaw po yun, yung Article 4 na Sige yun, po. sa tingin ko maganda na rin na binawasan ng mga testigo para bumilis-bilis din ang takbo Okay. ng trial kasi nga palaging sinasabi na baka abutin to ng mahigit isang taon. So Sige. maganda na rin na yung move ng prosecution To dispense with the testimony. Oo. i-limit yung kanilang testimony kay Attorney Melvin Matibag. Kung hindi nila natibag yung dalawang testigo, baka hindi nila talaga matibag si Matibag. Okay. Nako, maraming salamat ho, Attorney Howard, sa oras ninyo. At kapos na ho tayo sa oras, pero maraming salamat sa legal opinion and insights nyo. Salamat po. Anytime. Good morning. Good morning. Yan ho si Attorney Howard Calleja, spokesperson ng Trillion Peso Movement, convener Sambayan Coalition. So, maliwanag, Tagalog na Tagalog. Ang ating natutunan na batas, tama nga naman. Kung merong pumatay nga naman sa Pangulo, sino bang magbe-benefit? Di natural, yung ikalawang Pangulo. Diba? Kaya tama naman yung sinabi ng mga NBI agent na hindi sila natibag ng ka. Alam nyo, may bibigyan na naman tayo. Ang nakalagay kasi dyan, ayun nakalagay dito. Basahin natin para ang nakalagay, lagi natin binabasa ito para sa inyong kahalaman. Hindi po hindi tayo magsawang basahin itong nakalagay sa Roma 13. Ano po ba nakalagay sa Roma 13? Ito po'y tungkulin ng mga tao at tungkulin ng gobyerno. Tandaan nyo, tungkulin ng tao at tungkulin ng gobyerno. Okay? Roma 13:1. Magpasa kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Yan ang lahat ng tao, tinutukoy dito, pasakop. Kanino? Sa pamahalaan. Kung sino yung existed na gobyerno, timplada mo, hindi mo kursunada, timplada mo, kursunada mo, basta magpasakop ang nakalagay sa Biblia. Hindi naman nakalagay dyan, huwag kang magpasakop pag hindi mo kursunada mo galing, hindi mo pwede. Basta nakalagay, pagpasakop. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siyang naglagay sa mga namumuno nito. O sino ba namumuno? Di natural, Pangulo. Sa Pilipinas, sa mga lokal, mga mayor, o sa probinsya, may gobernador. Diyos, kaya nga ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Meron palang otoridad ng gobyerno upang magparusa sa mga lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Sino ba itinalaga ng Diyos sa Pilipinas? Ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, meron sila sinasabi, 12 days na lang daw, huwag kayong mag-alala. Mukhang gagawa na naman ng kaguluhan ang Iglesia ni Cristo. Magrarally. Alam nyo, sila rin, religious sila, dapat sila magpasakop, pero kinakalaban nila yung gobyerno. Ang gobyerno, tumatakbo, okay naman ang takbo. Kung meron silang reklamo, magsampa sila ng reklamo. May mga korte, may Korte Suprema. Kung saan nila gusto magsampa dapat, magsampa na lang sila ng kaso. Pero yung dadaro mo sa rally, wala kang naman talagang agenda, kundi ang Pangulong Bongbong, tanggalin mo. Sino ka? Kaya lumalaban sila kasi sabi ng Biblia, pasakop.
O ano man yung gobyerno yan, pasakop. Siyempre, pag natanggal si Pangulong Bongbong, sino bang papalit? Natural, yung bise. Yung bise, kaalyado ng Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yuma Felix Manalo na Antikristo at kampo ni Satanas. Bakit ko naman sinabing Antikristo? Unang-una, kinakalaban nila ang Kristo ng Biblia. Ang Kristo ng Biblia, anak ng Diyos. Ano sabi nila sa anak ng Diyos na si Kristo? Tao, hindi Diyos. Pero si Felix Manalo, sabi nila, anghel. O sa Biblia, anghel at tao, mas mataas ang anghel ng kaunti kesa tao. Di lumalabas, mas mataas si Felix Manalo na kanilang kinikilala. Hindi po ba? Mag-isip naman kayo, kaibigan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga bulahan. Bulahan yan eh. Dahil kinakalaban nilang Kristo ng Biblia, papanigan ba sila ng Diyos? Siyempre hindi, kalaban nila ang Diyos. Kinakalaban ng anak ng Diyos. Di natural. Kakapiyan ba sila ng Diyos? Kaya nga, Antikristo sila, kampo ni Satanas. Ang Iglesia ni Kristo. Ayon sa Biblia. Wala, sila ang ibabagsak ng Diyos sa kanilang gagawin. Ano man ang sinasabi nilang may 12 araw na lang, konting tiis na lang, kesyo, yung mga kasaysayan sa lumang tipan, ginagamit pa nila. Wala yan. Minsan na nilang ginawa, walang nagbunga ng mabuti yan eh. Kundi nagbunga ng masama. Ang dami nilang pinarmis yung tao. Nagrally, wala silang permit. Buti nga, hindi sila pinakukulong ni Bongbong. Saan ka nakakita, nagrarally, walang permit, ang gugulo lang kayo sa kalsada. Binalandrag yung mga sasakyan, yung mga bus ng Iglesia ni Cristo, walang makadaan. Sinara mismo yung mga inedsa. Mga salot sa lipunan. Sige po, ito na ang kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. At least natutunan naman tayo sa batas. Nakirinig po natin si Attorney Howard Calleja. Sige po. God bless us all. Mainit ang panahon. Magdasal po kayo. Mainit ang panahon ng politika. Kayo. Always pray.